Kamakailan lang ay muli na namang nagparamdam si Rodrigo Duterte. Dahil kinontra na naman niya ang pahayag ni Inday Sara Duterte na tatakbo siya sa Senado kasama ang dalawa pa niyang anak na sina Pulong at Bastos Estebast pala. Hindi raw totoo na tatakbo siya. Ang ibig mo bang sabihin ay sinungaling ang anak mong si Inday? Hindi lingid sa atin na si Digong ang may pinakamalaking inutang sa loob ng kanyang termino. Umaabot ng 7.31 trilyon at umaabot na 200% ito. Bagamat inabutan siya ng pandemic ay talamak naman ang anomalya sa kanyang administration. Bueno, hindi ko na po kahabaan ang aking intro. Panoorin na lamang po natin ang video at maraming salamat po mga katropa. Eto na naman sila, ginagawa na naman nilang mga tanga, mangmang ang mga Pilipino. Kamakailan, nagsalita si VP Inday Sara na sabay-sabay natatakbo bilang senador ang kanyang amang si Digong at mga kapatid na sina Pulong at Baste. Tatlo ang Duterte next year for senator. Yes, tatlo ang Duterte. Makalipas ang ilang araw, ay pinabulaanan naman ito ni Digong na mukhang may amads na naman ng fentanyl. Wala kay Inday. Saan ka nakikita ito magsabi tatay pati dalawang anak magtakbo ng senador? Ano gawin namin sa Senate? Droga ka ba, kuya? Hindi ba't ganyan na ganyan din ang modus nila noon? Kunwari si Digong, aayaw-ayaw pa natatakbo bilang presidente, pero budol lang pala. Hindi ako tatakbo ng presidente. Wala akong ambisyon maging presidente. Tagumpay! Binudol nila ang taong bayan. Ibinaon ang bansa sa sangkatutak na utang. Noong panahon ni Marcos Sr., ang utang ng Pilipinas ay 26 billion pesos. Noong panahon ni Cory ay 870 billion pesos. At panahon ni Ramos, 1.496 trillion pesos. Sa halos 9 na taon na panunungkulan ni GMA, umabot ang utang ng Pilipinas sa 4.7 trillion pesos. At noong panahon ni Pinoy ay naging 6.09 trillion pesos. Noong umupo si Digong hanggang matapos ang kanyang termino noong 2022 ay naging 13.4 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ibig sabihin ay mahigit 200% ang itinaas ng utang ng Pilipinas sa loob lamang ng 6 na taong panunungkulan ni Digong. Habang ibinabaon ang bayan sa utang, ay kaliwat kanan ang ginagawang pagnanakaw ng kanyang buong angkan sa pera ng bayan. Kahit halos mabaliw na ang mga mamamayan dahil sa COVID pandemic, ay nagawa pa ring magnakaw ni Digong at ang kanyang mga alipores na gaya ni Bongo sa pamamagitan ng Pharmacy Scam at 15 billion PhilHealth Scam. Wala pa riyan maikinupit na health emergency allowance ng mga healthcare workers at iba pang frontliners. Wala pa riyan ang mga ikinupit na mga ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Si Inday Sara, nagumon naman sa Confidential Intelligence Fund. Pinagtaho niya na para magic ang 125 million pesos Confidential Intelligence Fund sa loob lamang ng 11 araw. Si Pulong naman, nagpasasa sa 51 billion na pondo ng kanyang distrito kahit hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagbaha. Umabot naman sa mahigit 27,000 Pilipino ang napatay sa drug war na puro small time at inosente ang nabiktima. Ito ay habang namamayagpag ang mga kakampi nilang Chinese drug lord sa Davao na gaya ni Michael Yang, Lincoln Ong, Peter Lim, Sunny Uy at Charlie Tan na pawang identified ng PIDEA na sangkot sa malawakang bentahan ng droga sa bansa. Ibinenta ang mga teritoryo ng Pilipinas sa bansang China habang tinatakot ang bayan sa posibilidad ng giyera. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province dyan, pati Philippine province of China. 吉祥、双湖、国家主席Xi Jinping. Sinisisi pa ang Amerika kung bakit pumapalag ang Pangulong BBM sa panggigibit ng China. Americans are the ones pushing the Philippine government to go out there and find a quarrel and eventually maybe start a war. Parehong-pareho na naman ang kanilang modus para linlangin ang bayan. Kunwari, aayaw-ayaw pero napakatakaw pala sa yaman at kapangyarihan.